Amen. Praise God. Amen. Are you blessed? Amen. Are you excited? Yes. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, excited na ako. Amen. So mga kanina po sa mga in-announce po, no? Be excited po, no, sa mga event po natin. So yung pong lalo na po yung camping natin, ano? So sa camping po natin na doon po yung gaganapin yung ating Thanksgiving. Amen. Wag po kayo mag-alala. Kahit marami po tayo, mag-invite po kayo ng kahit gaano karami. Magdadala po tayo noon 2 isda at saka 5 tinapay. Amen? Kaya kahit 5,000 po i-invite nyo, no problem, my friend. Sabi mo sa katabi mo, no problem, my friend. Amen. Yung Christmas party po natin na next week. Amen? So, talagang lahat po tayo dyan, ano, may excite po tayo, sama-sama po tayo to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. So, ngayon po, no, tutuloy po natin yung ating pong series for this month, yung ating pong The True Spirit of Christmas. Amen? Ibig sabihin po, yung tunay na diwa ng Pasko. Amen? Ano po ba yung tunay na diwa ng Pasko? So, narinig po natin, ano, first week, narinig na po natin yung tinuro sa atin ni Pastor Mark. Amen? So, yung Spirit of Hope, di ba? Yung Spirit Hope. Yung Spirit Hope na napakahalaga po ng hope po na yun, ano, na i-explain po ng ating pong Pastor Mark. Dahil yung hope po na yun, na meron po tayo, yun po yung tinanggap natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung pag-asa. Amen? Yung pag-asa po na dala po ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Dahil alam po natin, ano, kung di po dumating ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin, lahat po tayo, hindi po natin maunawaan kung anong pag-asa meron po tayo sa hinaharap. Amen. Yung pag-asa po natin is not temporal. Hindi po temporal yung hope na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung hope po na tinanggap po natin through our Lord Jesus Christ, it is eternal. Amen. Eternal hope, which is the eternal life na binigay po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Praise God. And then yung shinare po sa atin ng ating Pastor Lou last week po. Amen. Ano po yung shinare po sa atin? Gift giving. Isa po sa napakahalaga din po lalo na po ngayong araw ng Pasko. Amen? Gift giving. So lahat naman po tayo, no? Sino po rito na naka-receive na ng gift? Amen. So lahat naman po tayo, no, naka-receive na tayo ng gift, ano? Siyempre, anong feeling? Wow, di ba? Lalo pagka nagustuhan mo yung gift na binigay sa'yo, di ba? Talagang mapapawaw ka, di ba? Mapapa-thank you ka. So, tuwing Christmas, yan talaga yung isa sa pinaka-aabangan ng maraming tao, lalo na mga Pilipino, no? Kaya nga pagka Christmas, 'di ba, abalang-abala na yung mga tao. Lalo sa Pilipinas, 'di ba? Sa Pilipinas pagtungtong pa lang ng bear, 'di ba? Talagang pagtungtong pa lang ng bear, 'di ba? Talagang nandoon na yung exciting dahil pag bear pa lang, talagang iniisip na natin Christmas. Saka kita po natin ngayong December lalo, no? Abalang-abala na yung mga tao. Talagang ano na sila, busy na katitingin ng mga kung ano ireregalo, katitingin kung ano yung mga ibibigay, di ba? Abalang-abala na kung saan pupunta, abalang-abala na kung ano yung mga gagawin, mga Christmas party. So ganyan po yung pagkakaunawa po na nakagisna natin about Christmas, di ba? Mga party-party, di ba? Mga ganyan, mga family reunion. So hindi naman po hindi naman po sinasabing hindi okay po yun. Kaya lang kung minsan, ang problema, nakakalimutan talaga natin yung tunay na diwa ng Pasko. Diba? Talagang minsan talagang iniisip natin yung Pasko. Talagang is about kasiyahan. Diba? It's about regalo, it's about kainan, it's about reunion. So yun ang iniisip natin talaga. Yun lagi ang naiisip. Lalo na tayo mga Pilipino, no? Talagang napakahilig natin sa mga reunion, sa mga fellowship. Diba? Mahilig tayo sa mga kainan. O wag mo nang tingnan yung katabi mo. Di ba? Mahilig tayo sa mga kainan, di ba? Lalo ngayong mga magpapasko, di ba? Talagang sabi, ito na naman, mamamantikaan na naman yung labi natin. Di ba? Mamamantikaan na naman yung mga labi natin, di ba? So, kaya yung mga, yung mga timbang-timbang natin dyan, medyo monitor na natin, ha? Before and after Christmas, so check po natin. No? So, yun. Kaya nga iba, no? Talagang, abalang-abala sa mga regalo. Meron niyang kwento na magkaibigan sila. Sabi nung kaibigan niya, sabi, Brad, naibili ko na ng regalo yung misis ko.
Naibili ko na yung regalo yung misis ko. Ganun ba? Di tuwan-tuwa yung misis mo. Ay, ano bang regalo na ibili mo? Binili ko siya nung ring na may diamond. Sabi nung kaibigan niya, sabi niya, Brad, ang mahal nyo na. Pero di ba, hindi naman yun yung gusto ng misis mo? Di ba, ang gusto ng misis mo, yung, hindi naman ring na may diamond. Di ba, ang gusto niya, SUV na 4x4? Sabi nito yung kaibigan niya, Brad naman, ang hirap naman maghanap ng SUV na 4x4 na peke. Sabi niya, ang hirap maghanap ng 4x4 na peke. So, kaya pala yun ang binili niya, yung ring na diamond. So minsan ganun, Minsan ganun, Hindi naman po talaga, pero alam naman po natin, kahit ano ibigay sa atin, hindi naman natin kinikilatis yan. Basta ang mahalaga dyan, yung binigay sa atin by heart, di ba? So tinatanggap po natin yan. So hindi about the amount, di ba? Hindi yung amount, hindi yung ganda, kundi yung binigay sa atin with heart, di ba? So yun po yung gift na dapat na naunawaan natin. Amen. Praise God. So, ngayon naman po, ang i-share ko po sa inyo, the true spirit of Christmas is about spirit of joy. The spirit of joy. Amen? Yung joy, yung kagalakan. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung may spirit of joy. Amen, di ba? Praise God, di ba? Kitang-kita sa mukha niya, di ba? Yung joy. Hindi po ito yung joy na napanood nyo, ha? Ibang joy po ito. Ibang joy po ito. Hindi po ito yung si joy na napanood nyo. So, hindi ito hello, So, spirit of joy, ito po, Luke chapter 2, verse 10. Sabi po rito sa Luke chapter 2, verse 10, I bring you a good news of great joy that will be for all the people. So alam nyo po itong story na to, itong sa Luke chapter 2, verse 10. So, bookmark po natin yan, Mamaya titignan po natin kung ano yung istorya po na nangyari na to. Itong sa Luke chapter 2, verse 10. So tayo po, as a Christian, alam po natin yung naging istorya po ng ating Panginoong Hesus, kung paano po siya ipinanganak, kung paano po yung naging history niya bago siya ipanganak, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam na po natin yung istorya po na yan. So doon po sa istorya po na yun po yung medyo itatalakayin natin. Tatalakayin natin. At sa istorya po na to, marami po tayong makikita. Meron po tayong marireveal. May marireveal po tayo rito sa istorya na to. Even though na nabasa na natin to, narinig na po natin to. But may sa istorya po na to na pagpapanganak po sa ating Panginoong Hesus, meron po rito situation. May mga situation po rito na nangyari. I believe na nakikita nyo po ito pag nabasa nyo. Amen. So kaya nga po rito sa Romans chapter 14 verse 17, sabi po rito, basahin nga po natin. Of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Amen. So yan daw po. Sabi diyan, for the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink. So, yung paghahari daw po ng Diyos ay hindi patungkol sa mga bagay na patungkol sa pagkain o sa inumin o anumang bagay. Ang paghahari po ng Diyos ay patungkol po sa kagandahan, sa kabutihan ng Diyos, kapayapaan, kagalakan na dala ng banal na Espiritu Santo. Amen. Goodness and peace and joy in the Holy Spirit. Ayan po yung kingdom of God na meron po tayong nararanasan ngayon. Amen. Let's begin po. Doon po sa story po. Dito po, sa story po ng ating Panginoong Hesus na ipinanganak po siya. So we believe po na nabasa nyo na to, narinig nyo na ng ilang beses. Pero titignan po natin dito. Dito po sa istorya po nito, meron pong tatlong situation. Tatlong situation po na makikita tayo na nangyari po rito. Tatlong situation, but every situation po, lagi pong may response ang Diyos. Every situation, lagi pong may response si Lord. Tignan po natin kung paano. Sabi po rito, Luke chapter 1, verse 28 to 31. Ito po yung unang situation. Unang situation po about kay Mary. About kay Mary. Nung si Mary po, sabi rito, nung si Mary po kasi during that time, kung babasahin po natin yan, before this verse 28, verse 25 to 26, 27, during that time po, si Mary po, nalaman niya, alam naman natin si Mary, no? Si Mary is virgin, di ba? Siya po isang dalaga.
At during that time po, nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Nagdadalang tao. Just imagine, ano yung situation niya? Isa siyang dalaga. At bukod sa isa siyang dalaga, nakatakda po siya ikasal. Nakatakda siya ikasal kay Joseph. Nakatakda na siya ikasal. At during that time, sabi rito, nalaman niya yon, kaya anong nangyari, ano siya, di ba? Naguluhan siya, natakot siya. Kaya sabi niya, dito sa verse 28, the angel went to her and said, greetings you who are highly favored. Sabi ng angel kay Mary, the Lord is with you. Mary was greatly troubled. Ayan, sabi dyan, no? Mary was greatly troubled. Diba? Siya talagang naguluhan, siya talaga nagkaroon ng trouble at his word and wonder what kind of greetings that this might be. Kasi during that time po, noong panahon po na yan, hindi na sila sanay. Yung mga Hudyo po, noong panahon po ni Mary, yung mga Hudyo, hindi na sila sanay na merong nakikitang mga anghel at merong nangungusap ng mga anghel sa kanila during that time. During that time po, after the Testament, di ba? During that, after Malakay, for almost 400 years, more than 400 years, nananahimik ang Diyos na walang propeta, walang kinakausap ang Diyos, talagang hindi nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Kaya ito pong pangyayari na to, nagpakita po ang isang anghel kay Mary. Ang sabi po ng anghel, sabi po rito, no? But the angel said to her, ano po sabi dyan? Do not be afraid. Mary, you have found favor with God. You will conceive and give birth to a son and you are to call him Jesus. Amen. So sinabi po ng anghel kay Mary, kasi si Mary during that time, syempre, no, isipin mo nga naman, isa kang dalaga, tapos nakatakda ka na ikasal doon sa lalaking pinakaihintay mo at pinakamamahal mo. Tapos malalaman mo na mabubuntis ka, di ba? Syempre, maguguluhan ka, matatakot ka. Kasi, bakit siya matatakot? Kasi, yung during that time, nung panahon po na yun, yung mga Hudyo, meron po silang batas. Meron silang batas doon ng mga Hudyo na kapag ang isang babae, lalo't dalaga, nalaman na nagdadalang tao, ituturing nilang marumi. Ituturing nilang marumi. At during that time, in Jew, dahil po sa law of Moses, at pag nalaman po na ang mga Hudyo, na mga dalaga, mga babae, doon po under the law of Moses, sila po ay merong kaukulang parusa. At sila po ay itinuturing na prostitute. Prostitute po yung turing sa kanila pagka ganun. Doon po during that time ng mga Hudyo. Kaya po ang parusa po sa kanila is stone to death. Stone to death. Stone to death po. Kaya si Mary, ganun na lang yung takot niya. Just imagine, stone to death. Stone to death yung magiging parusa nila because sila po ay lumalakad under the law of Moses during that time. Kaya ganun na lang din yung takot ni Mary during that time. But the angel of the Lord nag-appear po kay Mary at ang sabi po ron, but the angel said to her, do not be afraid. Do not be afraid. Amen. Amen. Ito naman po yung pangalawa naman po. Ito naman po yung pangalawang situation. Doon po sa doon sa story ni Mary, sa story ni Mary, doon sa story po ng ating Panginoong Hesus, dalawa lang po meron pong dalawang Instagram. Yan po yung Book of Matthew and Book of Luke during that time. Alam niyo po kung nangyari yung yung sitwasyon na yung kay Mary, kung nangyari po yun, kung merong social media nung panahon na yon, malamang trending yon. Sigurado trending. Kung merong social media nung panahon na yon, buti na lang walang social media pa yon. Sigurado yung trending. Trending yung pangyayari na yon. Ito naman po yung sitwasyon, pangalawang sitwasyon about Joseph naman. Si Joseph, siya naman yung lalaki na nakatakda na ikasal kay Mary. Nung panahon po na yon, kung babasahin po natin yung istorya na yan in Matthew chapter 1, nung panahon na yon, nalaman ni Joseph na si Mary, yung babaeng pinakaihintay niya na napakakasalan, nalaman niya na nagdadalang tao. Nagdadalang tao. Kaya si Joseph, during that time, kung ano-ano yung naisip niya. At ang nangyari po rito sa verse 20, but after he had considered this, ang nangyari po ron, an angel of the Lord appeared to him. Ganun din, naguluhan din si Joseph. Na-confuse siya eh.
Na-confuse si Joseph. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Alam ko na, syempre, no? Alam niya na si Mary, yung pakakasalan niya, na hindi naman sila nagsasama during that time. Paano mabubuntis? Kaya, he's very confused. Nakukonfuse siya, naguguluhan siya. Paano nangyari yun? Kaya naisip niya na itong si Mary, hiwalayan na niya, iwanan niya na. Naisip niya kung babasahin natin yung Matthew chapter 1. Kasi isang malaking kahihiyan para kay Joseph yung pangyayari na yon. Isang malaking kahihiyan. At sa batas po ng law ng panahon na yon, si Joseph din ay ituturing na marumi. Ituturing din siya marumi. Kaya ganun na lang din. Yung takot niya, ganun na lang din yung nangyari kay Joseph na naguluhan siya. Kaya during that time, nung natutulog po si Joseph, natutulog siya, sabi rito, but after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Ito naman po yung angel. Nag-appear po kay Joseph sa isang panaginip. Sabi ron, and said, Joseph, son of David, ano po sabi dyan? Do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Sabi ron, because he will save his people from their sin. And all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Amen? So kinausap po ng angel si Joseph sa panaginip. Nag-appear po uli yung angel na nag-appear kay Mary, yun din yung angel na nag-appear kay Joseph at kinausap siya doon sa panaginip. At ang sabi rin po ng angel, do not be afraid. Amen? Ano po sabi ng angel doon kay Mary? Do not be afraid. Ibang situation po yung kay Mary, pero ang sabi po ng angel, do not be afraid. Amen? At dito rin po kay Joseph, iba naman po yung naging situation niya, iba yung naramdaman niya, pero ang sabi rin po ng angel sa kanya is, do not be afraid. Amen? Yung verse 22 po dyan, sa ibang translation po, sabi po dyan, si Jesus po, sabi ron, ay tatawaging Emmanuel. Emmanuel means is, God is with us. Amen? Emmanuel means, God is with us. Amen? Praise God. Ito na po yung pangatlong situation. Doon naman po sa Luke chapter 2. Yung unang situation about Mary, pangalawang situation about Joseph, ito yung pangatlong situation. Ito naman po yung situation, doon po yung mga shepherd. Yung mga shepherd naman, yung mga pastol, nagpapastol sila ng mga tupa. Na kung saan po, nung gabi po na yon na nagpapastol sila ng tupa, kung saan po, sabi rito sa verse 9, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrible. Na kung saan po, nag-appear po uli yung angel doon po sa mga shepherd. At nung nakita po nila yung angel, nagliwanag yung kapaligiran, kaya nangyari po, and they were terrible. Terrible. Ibig sabihin terrible, natakot din sila. Kasi during that time, hindi sila sanay, yung mga shepherd, hindi sila sanay na nakakita ng mga anghel. Sanay lang sila, araw-araw nakikita nila tupa. Tupa yung nakikita nila araw-araw. At ang naririnig nila, araw-araw, yung boses ng tupa. Di ba? Ano ba yung tunog ng tupa? Meh, ganun ba? Wala si Gail sayang. Alam ni Gail yun Yung di ba, yung tunog ng tupa, yun ang sanay sila. Sanay sila, nakikita nila yung tupa. Sanay sila, naririnig nila yung boses ng tupa. Pero ito po, during that time, nagpakita po sa kanila ang anghel. Kaya nagkaroon po, naramdaman nila. Kaya sabi diyan, and they were terrible. Ngayon, ang sabi po nung angel sa kanila, ito na naman po yung angel. Ano po sabi? But the angel said to them, do not be afraid. Amen? Sabi na naman ng angel, do not be afraid. I bring you a good news that will cause great joy for all the people. Today is the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Amen? He is the Messiah, the Lord. So, yan po yung pangatlong situation na story po ng ating Panginoong Hesus. So, nakita po natin, yung unang situation about Mary. Mary was afraid. Ano po ang sabi ng angel? Do not be afraid. Ang pangalawang situation po about Joseph. Joseph was confused, di ba? Joseph was confused. Pero ang sabi po ng angel kay Joseph,
Do not be afraid. At doon naman po sa mga shepherd, ano po nangyari sa mga shepherd? The shepherd is terrible, di ba? Terrible naman po yung naramdaman nila. Pero ang sabi po ng angel, again, ano sabi po ron? Do not be afraid. Amen? So nakita po natin, iba-iba yung situation na nangyari, iba-iba yung mga naramdaman nila, pero iisa po yung message po ng Lord from the angel, di ba? Iisa lang po yung message ng Lord. Iisa po yung mensahe ng Lord sa kanilang lahat. Iba-ibang situation, iba-ibang pangyayari, iba-iba yung naramdaman, pero iisa yung message ng Lord sa kanila. Iisa yung message ng Lord sa kanila sa pamamagitan ng angel. Sabi po, ang message po roon is, do not be afraid. Consistent po yung message. Sabi roon, do not be afraid. Yan po yung sinabi ng Lord through the angel. Amen. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, sa buhay po natin, we know, marami po tayo situation sa buhay. Iba-iba po yung mga situation natin. Iba-iba mga situation yung nararanasan natin. Iba-iba mga feelings yung mga nararamdaman natin. Iba-iba yung mga problema, iba-iba yung mga trials na nararanasan natin, na nakikita natin. But I believe, isa lang po yung message sa atin ng Lord. Ang message po natin ng Lord is, do not be afraid. Amen. Why? Because Jesus Christ is our Emmanuel. Amen. He is Emmanuel. God is with us. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, do not be afraid. God is with us. Amen. God is with us. Amen. Through our Lord Jesus Christ. Amen. God is with us. Amen. Kaya do not be afraid. Kung sa word po natin ngayon, kung yung angel po bababa po sa atin, at sasabihin sa atin sa word natin, do not be worry. Amen? Do not be worry. Do not be worry. Amen? Because God is with you. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, do not be worry. God is with you. Amen. God is with you, which is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. God is with us, Emmanuel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. And that is, Jesus is the reason of a season. Amen. That is the reason for a season, which is our Lord Jesus Christ. That's why Jesus came. Jesus came not because for our own joy, for our own want. Jesus came because He want to see His glory. Amen. Para makita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya nga po, di ba, si Jesus Christ mismo ang sabi niya mismo, di ba, doon sa John chapter 6 verse 34, sabi niya, do not worry about tomorrow, for tomorrow is worry about itself. Di ba? Huwag po natin alalahanin yung araw ng bukas. Kung minsan, di ba, wala pa yung Pasko, inaalala na natin yung Pasko di ba? Inaalala na natin yung mga gagastusin, inaalala na natin kung ano yung mga kakainin natin. Do not worry, kapatid. Do not worry. Do not worry about tomorrow, for tomorrow is worry about itself. Amen. And sabi po rito, the true essence of Christmas is to remind us to focus in His birth. In His love, salvation He brought to humanity. Amen. Yung Christmas po, yung essence po ng Christmas, hindi po tayo nakapokus doon sa mga bagay. Kailangan nakapokus po tayo doon po sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. When Jesus came. Why Jesus came, di ba? Why Jesus came? Sabi ron, to save us. To save us, di ba? That's Jesus, the reason He came. Meron po rito, we have a spirit of joy when Jesus came. O the reason why Jesus came. Una, He came to redeem us. Amen. He came to redeem us. In Ephesians chapter 1 verse 17, sabi po rito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Amen. Kaya po tayo, nagkaroon po ng redemption through our Lord Jesus Christ, na kung saan tinubos niya po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya po tayo ngayon we are already righteous. Amen. We are already righteous through our Lord Jesus Christ. Sabi po ron sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, who had no sin becomes sin for us, and through Him
we might become a righteousness of God. Amen. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, tayo na po ay naging matuwid sa kanyang harapan. Amen. Kaya, He came to redeem us. And number 2, He came to save us. Jesus came to save us. John chapter 3, verse 17. Amen. Pero bago yung John chapter 3, verse 17, syempre, verse 16 muna. Amen. So, kabisado nyo po yun, di ba? Verse 16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Yun, amen. So, naintindihan nyo naman yun, ano? So, John 3:16. And dito sa John 3:17, ang sabi po rito, For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Amen. Kaya po naparito ang ating Panginoong Hesus to save us. To save us. Amen. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo po ay mapahamak, ayaw po ng Diyos na tayo po ay maparusahan. Amen. Kaya ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sinend niya po yung kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesus to save us. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya Jesus came to save us. Amen. And number 3, He came to reconcile us to God the Father. Amen. Naparito rin po ang ating Panginoong Hesus to reconcile us. Ibig sabihin, ipagkasundo po tayo ng ating Panginoong Hesus doon sa Diyos Ama dahil po tayong tao ay nawalay po sa Diyos. Ang tao po ay nawalay sa Diyos dahil po sa kasalanan. Sabi po ng Isaiah chapter 59 verse 2, Because of your transgression and sin, you are separated from God. Amen? Because of our transgression and sin, we are separated from God. Dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay napahiwalay sa Diyos. But praise God, glory to God, because of our Lord Jesus Christ came, He reconciled us to God the Father. Amen. Pinagkasundo po tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Sabi po rito in Romans chapter 5 verse 10, For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Amen. That is the reconciliation. Yung reconciliation po na ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Kaya po siya naparito, reconciliation para po sa ating Diyos Ama. Amen. That is very important. The word reconciliation. Kaya po tayo ngayon ay nakakalapit na ng direkta sa ating Diyos Ama. Amen. In Romans chapter 5 verse 8, di ba? We are called Abba, Father. Amen. Kaya po tayo nakakatawag na sa Diyos Ama ng Abba, Father. Because of reconciliation through our Lord Jesus Christ. Amen. And number 4, sabi rito, He came to be with us. He came to be with us. Sabi mo nga sa iyong katabi mo, He came to be with us. Naparito po ang ating Panginoong Hesus para po tayo ay makasama. Amen. He came to be with us. Sabi po ron, John chapter 1 verse 14, di ba? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. He came from the Father, full of grace and truth. Amen. He dwelling among us. Amen. He dwelling among us. Ang ating Panginoong Hesus. Kaya He came to be with us. Amen. Kaya wag po tayo malungkot. Amen. Wag po tayo malungkot. Kailangan masaya po tayo because Jesus is with us. Jesus is with us. Amen. Kaya ano man po yung situation natin sa buhay, ano yung pinagdadaanan natin, ano man po yung trials, ano man po yung problema sa trabaho, sa pamilya, sa relationship, or personal, ano man po yung mga sitwasyon na yan, wag po tayong malungkot. Do not worry because God is with us. Amen. Kasama po natin ang Diyos. Amen. Kasama po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang sabi po rito, as we reflect the spirit of Christmas, let us remember that these are not just season. The birth of Jesus is not just a historical event.
It is a continual reminder of God's love and His desire to us for His kingdom and glory. Amen. Yung Christmas po, hindi lang po yan isang historical o hindi lang po yan per season na kung saan maaalala lang natin every December. So, always remember, Christmas is about the day or the date, December 25, di ba? Hindi lang po natin maaalala ang Christmas every December 25. Kasi yung Christmas po, this is when Jesus came. When Jesus came. Ito po yung pagdating ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Kaya hindi lang po every December 25 na maaalala natin ang ating Panginoong Hesus, kundi every day in our life. Every day in our life, every situation in our life, kahit saan po tayo, kahit anong panahon, every season, kahit anong araw, kailangan po yung pagdating po ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin, lagi po nating nare-remind. Amen. Kasi ganun po kahalaga yung pagdating ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. There's a great purpose yung pagdating po ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Amen. Kaya sabi po rito, may the Spirit of joy inspire us to share the goodness of Jesus came. Diba? Pag naranasan po natin yung Spirit of joy na galing po sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sabi rito, may the Spirit of joy inspire us to share the goodness of Jesus Christ. Amen. Yung joy po, pag naramdaman po natin yon, pag naranasan po natin yung Spirit of joy, may inspire po tayo to share the goodness of Jesus King. Yung kabutihan po ng pagdating ng ating Panginoong Hesus, may share po natin. Sa mahal natin sa buhay, may share natin sa mga kaibigan natin, and to give thanks and worship for His unconditional love. Na kung saan po yung unconditional love na ipinakita po, na ipinarana sa atin ng Diyos, ay patuloy po natin na makikita sa buhay po natin. Sabi rito, to give the best offering to God as an act of worship Him. To have a deeper relationship to God. Amen. So yan po. Yan po yung mga mararanasan natin kapag po yung Spirit of joy through our Lord Jesus Christ when Jesus came, na naunawaan natin, yan po yung mag-i-inspire sa atin. Amen. So, palakpakan po natin ng Diyos. So, ganun po kahalaga yung diwa ng Pasko. Ganun po kahalaga yung spirit of Christmas na dapat po na maunawaan natin why Jesus came to us sa buhay po natin. Amen. And let's pray. Manaming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po aming Ama sa araw na to. Salamat po sa mensahe mo na pinarating mo nga po sa amin. Salamat po aming Amang Diyos na iyo pong ibinigay ang iyong anak na aming Panginoong Hesus para sa amin, O God. Salamat po Diyos, at kami po ay naniniwala at nananampalataya na hindi lang po namin pinagdiriwang ito dahil po sa tradisyonal na panahon, kundi pinagdiriwang po namin at kami po ay nagagalak dahil po alam na po namin kung gaano po kahalaga na ang aming Panginoong Hesus ay dumating po sa buhay po namin. Maraming salamat po aming Ama na patuloy yung espiritu ng kagalakan ay maranasan po namin sa aming mga buhay at ito po Diyos ay mag-reflect sa aming mga buhay. Salamat po patuloy sa mensaheng ito na amin pong narinig. Alam ko po Diyos na bawat mensahe po na iyong pinahayag sa amin, ito po ay matatanim sa aming mga puso at isipan at magiging kalakasan at kagalakan po ng bawat isa sa amin. Salamat po aming Ama, kayo nga po ang magpalago sa mga mensaheng ito at patuloy o Diyos, maranasan namin ang kabutihan mo, maranasan namin ang pag-ibig mo sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama, patuloy ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila at mapapurihan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen. God bless po.